Hello guys, welcome to my channel. Kumusta kayong lahat dyan? Kwentuhan lang muna tayo. Naka-t-shirt na naman ako ng t-shirt ni Sven Eric. Alam nyo, kaninang umaga, patulog na ako noon. Ano na yung oras, mag-aalas 6 na yata yun dito. Basta pasado alas 5 na yun ng madaling araw. Tapos tinignan ko yung Facebook ko. Mayroon message si Sagwan ni tatay na sabi niya, Mana, dumating na yung package kaninang umaga. Mana ang ibig sabihin, ate kong sawaray. Sobra talaga akong natutuwa kasi biro mo yung package na yung pinadala ko yun ng June 30. Yun ang pinakamatagal na package na nakarating sa isa kong subscriber. Kasi noon yung supporter ko na anak ni Alicia's Life in Spain, si Jiramel Koy. Nainis na talaga siya dahil hindi dumarating. Pero dumating yung sa kanya ng mahigit 4.5 months ba yun? Ito halos 5.5 months itong kay Sagwan. Pinadalhan ko na to noon si Sagwan noong last Christmas ng chocolates ba yun at saka may ham, may corned beef yata yun. Pagkatapos yung hindi nang naman nagtagal yung sa kanya, January ko yun yata pinadala. Pagkatapos naawa ako kasi sabi ko sa kanya, baka hindi mo pinipuntahan yan doon sa post office ha. Sabi niya sa akin, pinupuntahan ko tuwing Lunes daw, pumupunta daw siya doon kasi nakatira siya ng labas ng Giwan Eastern Samar. Kaya naawa ko, simple na mamasahe din yung tao. Pagkatapos kanina yung pagdating, sabi ko sa kanya, biniro ko sa kanya, sabi ko masaya na naman yung si Bibi ngayon kasi may anak siyang maliit na bata, baby pa, aywan ko kung nag 2 years na, at least mga mahigit 1 year. Sabi ko yung gustong-gusto niya ng chocolates. Sabi niya sa akin, Mana, 2 pa lang napadala mong box na chocolates. Alam niyo yung pinapadala kong box na Marabo. 2 pala yun. Nakalimutan ko rin na 2 ang napadala ko. Siguro kaya ko dinagdagan yun kasi gustong-gusto ng baby nila na yun, ng chocolates na yun. Kaya talagang sobra akong masaya na dumating na ngayon. Tapos nakita ko yung comment ni Wings Gardening and Life. Dahil nakita niya na magbibigay na naman ako, di ba, nung isang araw nag-vlog ako na ibibigay kong kay Tim Makasait at saka kay Patricia Silda. Sabi niya, naku, wag mo munang ipadala yan kasi maaano lang yan. Sabi niya, may imbak lang yan dyan na mga package. Sabi niya, wag ko daw munang ipadala muna. Kaya nandiyan yan na kumpleto na kasi kahapon, nagdadalawa-dalawa ako kung ipapadala ko o hindi, di ba, pumunta kami ng Maxi. Pagkatapos, naisip ko yung sabi niya, kasi noon talagang experience ko yun. Pag nagpadala ako ng mga katapusan ng November, wala pang COVID yun ha. Pag nagpadala ako ng katapusan ng November o kaya mga December na, imbes na yung package 2 weeks lang o more or less 2 weeks, inaabutan nyo ng 3.5 months. Pagkatapos sabi ko, ay hindi na ako magpapadala ngayon. Pero pinadala ko pa rin ngayong December. Di ba alam nyo yung pinadala ko pa rin yung kay Simpleng Buhay TV at saka yung kay Maribel Batino, yung supporter ko. Kasi kung ako talaga, na-excited din ako talaga na makarating dun sa kanila, na makita nila yun, ganun. Kaya yun. Alam niyo yung papunta ko ngayon dito sa sa bahay ni Sven Eric. Nakita ko yung babae, nakabot siya, pagkatapos ang tas-tas ng takong niya. Sabi ko sa kanya, hindi ba siya madulas doon sa snow? Kasi kahapon talaga siya, di pumunta kami dito dahil nag-grocery kami kasi ang ang kulang ko kasi yung protein drinks. Kailangan ko uminom niyan dahil hindi nga ako makakain ng maraming pagkain. Ang marami lang diyan yung lugaw at saka yung condensed milk, yung mga juice, yun lang.
pumunta kami ng Maxi, nahanap ko yung milkshake kasi yun ang gusto ko dahil parang malakas ako doon kaysa yung protein drink lang talaga. Wala talaga sila. Pagkatapos yung nagtatrabaho doon, dahil parati na ako nagpupunta doon, tinatanong ko siya, ano na, ganun, ganun, ganun. Tinitingnan namin dalawa sa computer, wala. Pagkatapos sabi niya, di bali, talagang tratrabahuin ko yung bukas. Sabi niya, ay titingnan natin kung ano niya, kung maano. Yung vegetable juice, di ba, nawalan din ako. Pagkatapos, yung pumunta kami sa iba-ibang lugar. Marami na ngayon doon sa Maxi. Kaso naman, dahil sa kapupunta namin sa ibang lugar, pati sa mga internet, yung nabili namin na na vegetable juice, mahigit yata yung 70 kapiraso. At least pinakamaliit mahigit 70. Bali 2 buwan ko yun mahigit kasi araw-araw isang na yun. Mahal din yun, pero mo kulang-kulang 20, 18, 50 in Swedish crowns. Kasi mahigit din yun 100, more or less ang bawat isa. Kasi kung wala akong mga allergy, hindi naman ganun siguro mag-iinom ako ng at least kakain din ako ng mga ibang vegetables. Kaso lang dahil sa mga allergy ko at saka yung sa tiyan ko pa, nagiging ganun na yan ang ganun ako kumain, ganun ang kung anong hindi allergy ko, yun ang iniinom ko at saka kinakain. Kaya ganun. Yung yung sa snow naman, talaga ako sa babae kanina na naka boots pa, tas ang taas-taas ng takong niya. Sabi ko, hindi ba siya na dyan? Kahapon, ang nahirapan ako kahapon kayan kasi natatakot ako na maano siya. Alam nyo naman, matanda na. Talagang inaano ko talaga siya doon sa labas dahil, naku, ayaw ko na matumba yan o dahil kagaya ng sabi ko dito sa Sweden, maraming nababalian ng buto, may namamatay pa kasi depende kung saan ka bumagsak. Siyempre kung sa ulo bumagsak, ganun-ganun. Mayroong kaming kapitbahay, lang sa akin, 5 years older lang siya. Yung table tennis, pagkatapos na siya, nabagsak siya. Hanggang ngayon, sabi niya, kasi yung buto dito sa may puwit, parang nag-crack yun, matagal mag-heal. Kaya sabi niya, masakit daw talaga. Ilang taon na yun na ganun. Sabi ko kayan, ayaw kong mangyari yun sa'yo. Na sabi ko sa kanya na ko talaga. Pagkatapos ngayon ako 3 days na hindi nakakatulog. Ewan ko yung katawan ko lang, yun, ayaw matulog. Pagkatapos meron akong cough and cold. Hindi ako masyadong umuubo. Yung sipon ko lang. Pero nararamdaman ko sa katawan na mayroon akong sakit. Ganun ang nararamdaman ko. Pagkatapos sabi niyan, gusto mo na ba ng booster? Kasi sa Sbineric sinabihan nila na magbo-booster bago pa kayan. Pas hanggang ngayon hindi pa siya nagbo-booster. Sabi niyan sa akin, gusto mo ba ng booster? Sabi ko, hindi yata ko pwede ngayon na ganito yung ko na yun, may sip-on, yung cough and colds. Pagkatapos sabi ko sa kanya, parang yung katawan ko parang hindi 100%. Kasi ngayon, parang pag kumain ako, parang kaagad, parang nararamdaman ko na parang kung may hilo ka agad. Kaya ganon. Bago nga tayo matapos, gusto ko lang i-shout out yung mga taong nagsi-shout out sa akin. Galing ako kanina sa live ni Kalapis TV. Gusto ko siyang i-shout out. Maraming salamat kapatid. Talagang sobrang advertisement niya kanina sa live ko. Matagal na kaming whitey friend nung bago pa lang ako dito. Pinapaalala pa niya doon. Sobrang niya. Pagkatapos, gusto ko rin talaga i-shout out si Team Makasait. Kasi kagaya ng sabi ko, kahit wala ako sa live niya, talagang niya doon sa night bot yung ko. Talagang shout out, niya ako, please connect to Dayday Pinay in Sweden. Sobrang advertisement din yun. Pagkatapos si Mimi Jelly din, gusto kong i-shout out si Ilongga Vlogger kasi ganun din doon sa siya, may shout out niya ako doon sa niya sa video niya. Pagkatapos si Kat
Piano, mahilig din yun mag-shoutout, at saka si AAG TV. Mahilig yun sila mag-ano sa akin, mag-shoutout ang mga yun. Pagkatapos, yung mga ano ko dyan, yung mga supporter ko, yung pinsan ko na si Rosana Calumpiano, talagang parati yun nanonood siya. Rinalyn, Ilacion. Pagkatapos, kung sino pa dyan na mga ano ko, na mga supporter ko. At ano, yung maalala ko lang ngayon na may sakit ako ngayon, kaya hindi kasi nakasulat. Ano, gusto ko rin i-shout out si Simpleng Buhay TV. Pagkatapos, My Dream Life and Garden, Wings Life and TV, Alicia's Life in Spain, Sagwan ni Tatay, Malusia 77. Pagkatapos si Ate Shai Collection. Diyos ko na, ano ako, nakakalimutan ko pa yung iba. Basta, shout out sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa inyo, at saka ingat na lang tayo lagi. At saka si Dailinda Lawson, kasi paratil din yun talagang nanonood sa akin. Si Alin Olervida, siya shout out ko din. At saka yung iba, saka na lang isusulat ko, kasi nga kagaya ng sabi ko, may sakit ako ngayon. Kaya yung ganito ang ano ko, Kukumarte TV, Bundok, Kukumarte Buhay Bundok, yun, ano ko. Pagkatapos si ELR, yun ang ano rin. Marami pang diyang iba. Basta magsusulat ako sa ano ko, sa next ko na na pag-shout out. O sige guys, thank you for watching. Bye-bye. Tikam nga pala, may parating na bagyo, maglalandfall sa Mindanao, at saka doon sa, sabi nila sa Tacloban daw. Tacloban, doon sa may Giwan. Parati talagang binabagyo doon sa Giwan. Sana naman ay hindi na matuloy yan. Maging na lang yan siya, maging ulan, wag ng bagyo. Dasal-dasal lang tayo sa Diyos. Pero naanuhan ko ngayon, yung hindi kagaya noon, di ba, June pa lang, talagang yun, bagyo ng bagyo, sunod-sunod pa yun. May bagyo na dalawa, pagkatapos may parating na naman. Pagkatapos matatapos yun ng January, February. Pagkatapos last Christmas, yun din yung, last summer, di ba hindi naman bumabagyo pag summer, pagkatapos bumagyo talaga. Bumagyo talaga siya. Parang first time ko yun nalaman na bumagyo ng summer, kasi hindi naman bumabagyo. Dito sa Sweden guys, pag bumagyo dito, kung sa Pilipinas nangyayari, nako, naikwento ko na rin ito sa vlog ko noon na matagal na yun. Nandoon kami sa birthday ng pamangkin ko doon sa city na pinupuntahan namin doon. More or less 40 kilometers. Sinabihan na magbabagyo dyan ng gabi na yon. Siyempre, nabutan kami ng doon ng gabi. Pagkatapos, yung sa highway kami niyan, alam nyo yung sasakyan, talagang yung sasakyan namin, talagang halos babaliktad yun. Pagkatapos, sis Beneric, maliit, medyo hindi pa siya gaanong kalaki. Pas nagdadasal lang ako. Kinabukasan, pagkatapos ng bagyo, mayroon yan siyan mga antenna tower na sa communication radios niya na yung gumagamit noong hindi pa talagang na yan, yung cellphone, hindi pa, yung talagang hindi pa marami ang gumagamit talaga ng mga communication radios dito, taxi, mga police, farmers, at saka yung bus parking, yung nag-aano ng parking dyan, yung mga kumpanya na mga malalaki, at saka kung ano-ano pa na gumagamit ng communication radios. Di may mga antenna tower yan siya. Ang tataas niyan, yung antenna tower niya, ilang meters yun, at saka yung makakapal ang steel niyan.
Alam nyo kung ano yung mga steel doon na makakapal? Talagang yung gumanyan yan, di ba? Straight yan. Gumanyan talaga yan. O, tingnan nyo, ganun kalakas. Pagkatapos, tumbahan yun. O, nagtumbahan yung ano na yun, yung mga antenna tower niya na yun, nagtumbahan yun. Kung sa Pilipinas yun, anuhin nyo yung makapal na ano na steel na ano yun na diretso pas yung baliko ang tawag sa amin sa Waray, gaganyan yan yung tumutupis siya. Kung sa Pilipinas yun, lalo na kung yung bahay yung ano lang, yung hindi naman simento, talagang aanuhin yun. Pagkatapos yung bahay namin di 3 floors, alam nyo nagaano, parang crack, nagaganyan na yung crack. Pagkatapos nakikita ko na ganun na nagaano talaga siya. Pero yung pinaka natatakutan ko talaga na napuntahan ko yung nag-earthquake doon sa Manila, na nandoon ako sa 21 floor kasi noon 'di ba nag-aano ako, tour guide ako. Nandoon ako sa Ramada ba yun o Sheraton Hotel. Alam nyo yung building, 'di ba nakatayo ganyan, nagaganyan yan. Oo, parang dumuduyan yun. Pagkas nagtatakbuhan na kami sa elevator, sabi ng ano doon ng yung puti na Amerika, aywan ko kung Amerikana, kung European, hindi ko alam, basta puti siya na babae. Huwag kayong pupunta dyan sa elevator, sabi niya, kasi pag ano daw, sabi niya, yung elevator daw na yun na bumagsak sa baba, hindi na yan mabubuksan, mas lalong mahihirapan kayo dyan, sabi niya. Gusto niyo doon kayo sa ano, sa yung hagdanan, sabi niya, doon takbuhan kami. Gumaganyan talaga yan. Oo, ganyan talaga yan. Na ano na pero noon hindi pa talaga ako kasing yung talagang kasing nervyos. Pero ngayon din yung parang siguro tumatanda na rin ako. Yung mula nang mag-50 ako, hindi rin ako yung pala nervyos. Pero pag alam nyo, pag masama yung pakiramdam ko, kung anong nasa isip ko kaagad, gusto kong pumunta agad kay Sis Binirik. Oo, pag masama, yung nahihilo ako, yung naisip ko kaagad, pupunta ko doon sa bahay ni Sis Binirik. Ganon kaagad ang naisip ko yung anak ko. Siguro noon din, kasi yung mga edad ko noon, wala pang 20, mga mahigit-higit lang 20, kasi 22 naman ako nang mag-asawa kami niyan. Yung malakas ang ano ba, malakas ang ano mo, yung isip mo, ganun-ganun, hindi ka natatakot. Siguro kaya ganun. O sige guys, thank you for watching. Ingat lang tayo lagi. Stay safe. Bye-bye.